Salamat, purihin ng Panginoon. At purihin ng langit. Father God, salamat po Panginoon dahil kami bibigyan ng pagkataon ng Panginoon at kami yung pagpupuri. Salamat sa iyo. Salamat Panginoon sa gabi dito. Bigyan po ng katalino ng bawat isa. Maunawaan namin ngayon ang iyong salita. Ito po ay magsilbing lakas sa aming mga buhay. At magsilbing Panginoon pagpapala sa bawat isa amin. Pagkalaan mo yung mga salita sa gabi dito Panginoon. At ako lang dito magtulungan ako para kayo magbahagi. Ayon sa iyong kaluluwa. Dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Purihin ng Panginoon. Salamat sa kabutihan ng Panginoon. Alam po ninyo, sa mga testimony, talagang napakaganda po pakinggan ito ang Panginoon na tayo nagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos. Bagamat may pinagdadaanan, nandun pa rin ang pasasalamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon na talagang sila ang may hawak ng ating mga buhay. Sabi niya kahit daw ano yung accumulate mo, ano ba yung nagawa mo o naipon mo o nakuha mo sa mundo ito, kung di ka pa rin born again, zero ka pa rin. Single zero ka pa rin. Nothing empty ka pa rin. Wala pa rin kung wala. Napakahalaga po na alam natin yung sitwasyon natin sa Panginoon. Yun po yung hawak ng buhay natin at yun ang magbibigay ng tagumpay sa atin. Kailangan po talaga tayo ay maborn again. Kailangan po tayo mabago. Hanggang hindi po tayo nababago, wala pong saysay ng lahat. Kailangan pong mabago talaga ang buhay natin, mabago ang puso natin. Kasi hanggang hindi tayo nababago, ano man yung mga bagay na ating nagawa, ano man yung mga na-accumulate mo, na-ipon mo, mananatili kang single, zero, natin, empty pa rin po ang buhay natin. Pag ang Panginoon po ay hindi pa totally pumasok sa buhay mo at talagang hindi mo pa nakamit yung salitang born again. Kailangan po tayo ay maging born again. Talagang totoong pagbabago sa buhay natin para makaranas po tayo ng tunay na pagpapala mula sa Panginoon. Alam po ninyo yung sikreto kung paano mo magpagtatagumpayan ang buong maghapon sa araw-araw ng buhay mo. Ang sabi po ng salita ng Panginoon sa Matthew 6:33, unahin mo lang siya at yung lahat ng kailangan mo ay pinibigyan. Yung lakas mo, yung lahat ng piling bato ng kaaway sa iyo, mayroon kang ilalaban at magtatagumpay ka. Pag inuna mo ang Panginoon sa araw pa lang, pag-isip mo pa lang, unahin mo na ang Panginoon, manalangin ka, manalangin ka, at yung kayamanan, yung pangailangan mo, sabi ng salita ng Panginoon, sabi sa Joshua, dilidilihin mo sa Joshua 1:8, dilidilihin mo kanyang mga salita, araw at gabi, at makaranas ka ng biyaya, yaman, kapayapaan sa mundo. So, ang sikreto po ng lahat ng yan, sa Panginoon po natin makukuha. Yung mga bagay po na gusto natin at mapagtatagumpayan natin araw-araw, unahin mo lang ang Panginoon. Unahin mo lang po ang Panginoon sa buhay mo, makakamit mo yung lahat ng gusto mo. May biro kang panlaban at yun po yung palatandaan na ikaw ay isa ng born again. At makakamit mo yung mga bagay na yun kasi ibibigay ng Diyos sa iyo. Salamat sa Panginoon sa kanyang pagmamahal sa atin. Ang sabi po sa Hagay, meron lang pabasahin sa Hagay kung paano gusto ng Panginoon na pagpalain ng kanyang mga anak. Ang sabi niya rito sa Hagay chapter 1, verse 7 hanggang 11. Ito po yung, kumbaga, yung tagumpay natin, yung pagkakaroon natin ng mga pangailangan natin ay nakasalalay po sa mga ginagawa natin para sa Panginoon. Sabi po rito, alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari? Hindi ako nasisiyahan, sabi ng Panginoon, sa mga ginagawa ninyo. Kaya pumunta kayo sa kagubatan at kumuha ng mga trusong gagamitin sa muling pagtatayo ng templo upang ako ay masiyahan at doon ay mabigyan ng karangalan. Umasa kayong aani ng masagana
Ngunit kayo'y nabigo, at ang kaunting ani ng ininuwi ninyo ay aking pang-isinambulan. Ginawa ko yan sa inyo sapagkat abalang-abala kayo sa pagpapaganda ng inyong mga bahay, samantalang ang templo ng aking tahanan ay pinabayaan ninyong buwasak. Yan ang dahilan kaya kahit hamog ay hindi kayo napapatakan ang inyong mga pananim ay hindi lumalago. Matinding tagtuyot ang pinararanas ko sa buong lupain, sa mga kabundukan at kaburulan, sa mga inaning butil, sa mga bagong alak, sa lahat ng ani, sa lahat ng tao at hayop, at sa lahat ng pinagpaguran ninyo. Sabi po ng Panginoon, marami tayo. Yun yung sasabi ko kanina, dapat unahin natin ang Panginoon. Para yung lahat ng yun ng ating pangailangan, hindi na tayo magkahanap. Magkakaroon po ng mga bagay na ibibigay ng Panginoon na wisdom sa atin kung paano natin ito mapagtatagumpayan. Kasi marami sa atin na bibisi sa lahat ng mga bagay. Sa mundo po ito, maraming bagay talaga tayong napapabisihan. Pero lagi kong ginigit, unahin natin ang Panginoon. Dilin-dilihin natin araw at gabi ang kanyang salita. Dahil ito po yung magdadala sa atin. Malalaman mo na mas mahalaga ang Panginoon sa buhay mo pag mayroon kang concern sa tahanan ng Diyos. Alam po niyo, sino ba yung nagmamahal sa tahanan natin? Di ba yung mga anak? Pansinin mo yung tahanan mo, tapos kayong pamilya nandun. Kahit yung tahanan mo kubo-kubo lang, pag mayroong bumiba dyan, magwawala ka. Magagalit ka, at ang unang magagalit dun, yung anak mo, yung pamilya mo. Siya ang magagalit pag pinagkaipagandahan mo. Kaya po sa tahanan ng Diyos, wala pong ibang nagmamalasakit kundi ang mga anak. Kaya pag inuna mo ang tahanan, sabi niya rito, pag inuna mo ang aking tahanan, magkakaroon kayo ng biyaya na ibibigay ko sa inyo. Sabi niya rito, Hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo. Kaya pumunta kayo sa mga kagubatan at kumuha ng mga kusong gagawin sa muling pagtayo ng templo upang ako ay masiyahan at doon ay mabigyan ng karangalan. Lagi po natin inuuna ang Panginoon sa buhay natin. At pag inuuna natin ang Panginoon, biro po tayong matatanggap na biyaya. At paano ba natin pinakikilala ang Diyos sa buhay natin? Paano natin siya pinakikilala? Si Sandra at Lisa katabi niya, yung pinakilala nila ang Panginoon sa kanilang paninindigan na ang Diyos lang ang kanilang sinasamba at nakilala ang Panginoon ng hari at ng buong mundo ay inutos ng mahal na hari kasi lang ang tunay na Diyos. Si Daniel, paano niya pinakilala ang Panginoon sa buhay na sa buong mundo at sa buhay niya? Siya po ay talagang pinakilala niya kahit bawal sa inanalangin, ginagawa niya ang kalooban ng Panginoon at siya po ay nagtagumpay. Sa buhay po natin, marami na tayong pinagdaanan. Kaya nga sabi ko kanina, dapat po tayo ay mapulad. Dapat po talaga mabago ang buhay natin. Dahil hanggang tayo ang nabubuhay sa ating sarili, mahirap po natin mapagtagumpayan ang mundo. Alam po ninyo, yung testimony ni Liway kanina, hindi po basta yung pinagdaraanan kapatid niya. So, maaaring na-encounter din ni Dudoy ang kanyang sitwasyon. Hindi po basta yung ganong klaseng pinagdadaanan na yung mahal mo sa buhay, nakikita mo na wala nang, kumbaga, kung sa science ang tinignan mo sa kanya ay wala nang, hindi na kaya. Tanging ang Diyos na lang talaga ang makakagawa ng paraan. Diyos na lang ang makapagbibigay. Kaya nga, pag huling hilinga o huling pag-asa na lang ng tao, ang binabanggit ng doktor, ipasa Diyos na lang po natin. Wala na kaming magagawa. Yun po yung mga doon makikita at yun yung matinding hatak ng Panginoon sa iyo. Bakit ka dinaan sa ganun? Pero sabi nga tuloy kanina, yung kanyang prayer ay tagumpay kasi nanatili siya sa Panginoon. Kaya pag hindi po natin inuna ang Panginoon, hindi mo kayang labanan yung mga bagay na ito.
Pero alam po ninyo, napakabuti ng Panginoon. Kasi meron siyang itinuturo sa atin. Diba? Sa mga pinagdaanan ng bawat isa, meron pong tinuturo ang Panginoon. At sana po lagi natin maunawaan na unahin natin lagi ang salita ng Panginoon. Unahin lagi natin ang Panginoon sa buhay natin. Araw at gabi man, lagi natin unahin ang Panginoon. Dahil wala po nakasisiguro sa ating buhay, maraming na lang tayo na nasa Panginoon. Kaya ang tagumpay po natin lahat, kuhanin natin sa Panginoon. Saan tayo magtiwala? Sikapin natin, tulungan natin ang Panginoon na tayo ay mabago. Mabago ng mabago ang buhay natin. Sabi ko nga, hanggat hindi ka nababago, zero ka pa rin. Nothing, empty ka pa rin lagi. Hanggat hindi mo po talaga natanggap ang Panginoon sa buhay mo, dadating ang panahon, babagsak at babagsak ang pananampalataya mo sa Panginoon. Maliban na lang na talagang tinanggap mo ang Panginoon ng buong puso at nabago ang buhay mo. Pag hindi po nabago ang buhay natin, hindi po magkakaroon ng kapangyarihan ng salita ng Diyos sa atin. At bawat salita, bawat prayer mo nagtutuda ka. At bawat pinabagit mo, ikaw na nagsasabi sa back ng iyong kaisipan, hindi ito mangyayari. Kasi kulang ka ng pagkatiwala sa Diyos. Empty ka pa rin. Kung sinasabi na mayaman ka sa harap ng tao, pero napakadukang mo sa harap ng Diyos. Kaya, maunawaan mo itong ang totoo pong biyaya na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Alam po ninyo yung lahat ng yaman sa mundo. Kahit sinong tao, kaya-kaya makakabili ka. Sa prinsipyo ng mundo, pakasipag ka, may pera ka. Pero, wala kang kaligtasan. At hindi mo yung pilit paghawakan. Ano bang laki ng kayamanan mo? Pero isang tao nagsasabi, isang mayaman, sabi niya, papalitan ko yung mga kamalig ko kasi ang dami ko ng amin. At ako'y iinom na lang pagsasayang, sabi ng Panginoon sa Lucas 8, mamayang gabi ko, kunin ko ang buhay ko. Sino ang makikinabang ng pinaghirapan? Kaya tama yung sabi dito, balance. Dapat balance po tayo. Ang pananampalataya natin sa Panginoon, dapat higit po. Kasi bigyan ng halaga. Madali lang po natin makamit ang yaman pag nasa Panginoon tayo. Kaya po yung ibigay ng Diyos sa atin, basta hindi tayo nag-aalinlangan. Lumalabas po ang tunay na pananampalataya ng tao sa Panginoon pag may matinding pinagdadaanan. Kaya nga, lagi itong pinagigilitan sa ating pamilya na mag-pray tayo. Kasi ayaw kong dumating kayo sa buntong yun. Ayaw kong maranasan niyo yung bagay na yun. Kasi habang maliit ang sulong, kahit kalahating taas ng tubig, hindi mo matayan. Hanggat walang problema, manalangin ka na sa Diyos. Para hindi ka dumating sa problema niya na pinagdaanan. Hanggat kaya mo manalangin ka, laging pinagigilitan. Sa bawat tahanan, manalangin tayo. Iba po ang may prayer, iba po ang may pananalangin, iba po pag tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. Oo, may pagsubok, oo, may hirap, may kahirapan, pero at least kasama mo ang Diyos. Napakaiba po. Sabi ko ngayon kanina nga nag-testimony si Jojo na nag-aaral siya, gusto niya magtrabaho pa, pero nag-decide siya na tumulong dito sa simbahan. Hindi ko sinasabi na bakit nag-desisyon ka ng gano'n na, pero ako'y bilang ama, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na nag-desisyon siya ng gano'n. Sa akin at sa aking pananaw, right decision yung ginawa niya. Kasi pagdating sa pangailangan niya, sa aking faith, sa aking pananampalataya, kaya niyong ibigay ng Diyos. Kaya siya pagpalain ng Panginoon. Hindi natin kayang tawaran ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak. At pag pinili mo ang Diyos, tandaan mo, lagi nandiyan ang paningin ng Panginoon sa iyo.
at magiging testimony mo sa buhay mo yan na isang araw makamit mo yung pangarap mo. Salamat sa Panginoon na sana lalo tayong dumikit sa Panginoon. Lalo tumibay yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Napakahalaga po ng ating pananampalataya sa Panginoon na lagi po itong nagtiruan sa atin. Dahil ito po yung magdadala sa atin talaga ng kapayapaan. Sabi ko nga, ngayon ako nakaranas ng kapayapaan sa buhay ko na kahit yung mga anak may pinupuntahan, basta nag-pray ako. Basta nag-pray ako, okay na, alam ko ligtas na. Nakapag-pray na ako, dahil pag na, Lord, ikaw siya ako namang tatawagan araw-araw. Kaya nga, lagi kong ini-encourage, manalangin kayo. Oo, may pagsubok din. Hindi naman piling wala. Pero, iba po pag may kasama ka. Kasama ko ang Diyos. Salamat sa Panginoon. Sabi ko nga, si Tutoy, lagi nagbiyabiyahin, muntik-muntik. Pero muntik lang kasi may kasama siya ang Diyos. Ay yung nag-bike, naturog talaga yung atay kasi pumasok sa ilalim ng bus. Kaya, lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon, araw-araw. Huwag kayong maglalaktaw kahit isang araw. Hindi naman pahabangan, kahit minutes lang. Manalangin ka lang kahit minutes. Magbasa ka kahit minutes. Huwag ka lang maglaktaw. Araw-araw ka magbasa. Kahit ilang verse lang. Ilan lang yung kaya mo. Ako kasi, dala-dala ko yung Bible ko araw-araw. Kung saan ako pili magbasa, nagbabasa ako. Salamat sa Panginoon. Lagi lang po natin unahin ang Panginoon sa buhay natin. At tayo po ay patuloy na tutulungan ng Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil alam ko meron siyang napakalaking biyaya na ibigay sa atin. Kaya lagi na tayong tinitignan kung kaya-kaya natin tumanggap. Salamat sa Panginoon ay pinanalangin paligad. Salamat Lord sa inyong kasakitaan ng gabi. Bigyan mo Panginoon ng halaga sa puso namin at sa buhay namin, Panginoon, ang tunay na pagbabago, Panginoon. Kailangan ko, Lord, na ang lahat, Panginoon, mga anak dito, ay totoong mabago ang mga puso, Panginoon. Magkaroon ng tunay na pagbabago at pagkaroon ng revival, Panginoon, sa buhay namin. Salamat po, Ama. Lord, ang lahat ng pinanampalataya na mangyayari, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang iyong mga anak sa gawin mo. Ito ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you.